Isipin nyo ito, guys. Abril, taong 2026. Nagluto ka ng saing, di ba? Tapos binuksan mo yung kaldero para tingnan kung luto na. Pero pagbukas mo, laking gulat mo. Walang bigas. Ang tumambad sa'yo, literal na parang natunaw na plastic lang. At mas malala pa rito, pagpasok mo sa kwarto, nakita mo ang isang tao na nakikipagtalik sa isang robot. No way, di ba? Ito yung nakakagulat, nakakapanindig balahibo at medyo sci-fi na panaginip at propesiya mula kay Narciso o Lalo, na siyang magiging sentro ng pagsusuri natin ngayon. Okay, simulan na nating himayin ito. Faith, Prophecies, and the AI Dystopia, The Teachings of Narciso o Lalo. Ito na nga, narito ang mismong pinagmulan ng kakaibang kwentong iyon. Isa itong totoong Facebook post na isinulat mismo ni Narciso o Lalo. Kumbaga, itong social media post na ito ang nagsisilbing anchor ng lahat ng seryosong babala niya tungkol sa isang papalapit na AI generation o artificial na hinaharap. Makikita nyo rito kung paano niya detalyadong ni-record yung tinatawag niyang mensahe ng Diyos, kung saan hindi lang daw pagkain ang nagiging artificial, kundi pati na rin ang mga pisikal na pangangailangan ng tao na papalitan na ng mga robot. At alam nyo ba, mas nagiging surreal pa yung kwento base sa teksto niya. Sa parehong post, kinwento ni Olalo na sumakay daw siya sa isang jeep at kasama niya rito, get this, si Jesus Christ. Tapos bumaba raw sila, sumakay sa isang bike at nagpunta sa isang seafood shop. Nang magtanong daw si Jesus sa nagtitinda kung magkano yung hipon, sumagot yung staff ng, which one? The original or the artificial? Isipin mo yon, isa itong napakaklarong paglalarawan kung paano niya tinitignan ang isang hinaharap na sobrang labo na kung ano ba yung galing sa kalikasan at kung ano yung gawa lang sa lab. Unang bahagi, sino si Narciso o Lalo? Ang mensahero. Bago tayo tuluyang lamunin ng mga sci-fi na propesiyang ito, kilalanin muna natin saglit ang tao sa likod nito. Ayon mismo sa kanyang profile, kumbaga sa corporate world, ito yung CV niya, inilalarawan ni Olalo ang kanyang sarili bilang numero unong instrumento na pinili ng Diyos upang maghatid ng kanyang mga mensahe at magpakalat ng katotohanan. Dito niya vini-claim na kaya niyang magpagaling ng mga may sakit gamit lamang ang kanyang boses. At hindi lang yan, may kakayahan din daw siyang makakita o makapredict ng mga paparating na kaganapan at malalaking trahedya. Para mas magets natin yung pinaka-core ng doktrina niya, tingnan natin itong linya na ito. Sinasabi niyang, mensahe daw ito mula sa Diyos noong 2013. Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang nanggagamot. So anong ibig sabihin nito? Nililinaw ng konseptong ito na sa kanyang paniniwala, si Jesus Christ mismo ang aktwal na nagbibigay ng gagalingan, tapos si Olalo, daluyan lang siya. Instrumento lang, boses lamang daw niya ang kailangang marinig at kung may sapat na pananalig ang pasyente, boom! Mangyayari ang himala. Ngayon, bukod sa pisikal na panggagamot, mayroon pa siyang idinedetalye sa source material na tinatawag niyang power of mind. At teka, hindi lang ito basta pagiging matalino ha. Ayon sa kanya, isa itong banal na kakayahan na makita at mailarawan yung buong kwento ng buhay at mga kasalanan ng isang tao sa sandaling makausap niya ito. At itong nakakapukaw ng pansin. Kaya rin daw niyang makita maging ang mga kasalanan ng mga espiritu o ng mga taong matagal ng patay. Ang kakayahang ito talaga ang nagpapatibay ng kanyang espiritual na otoridad sa mata ng mga taga-suporta niya. Pangalawang bahagi, panuntunan at 3Ps. Ngayon, tingnan natin ang mga mahigpit na patakaran na nakakabit sa mga kakayahang ito. Makinig kayo ng maigi rito kasi sobrang crucial nito para sa kanya. Walang perang dapat kolektahin, dapat itong maging ganap na libre. Sinasabi niyang napakahalagang utos ito mula sa Diyos, na huwag maningil kahit na isang sentimo para sa pagpapagaling o pangangaral. At nakikita naman natin kung gaano kahalagang patakarang ito sa personal na branding niya. Yung hindi pagtanggap ng pera, yan ang isa sa mga main reasons kung bakit grabe ang tiwala sa kanya ng kanyang mga followers. Pero syempre, kahit walang hinihinging pera, meron pa rin kailangang gawin yung tao. Ayon sa kanya mga turo, may 3 steps daw na nais ng Diyos na gawin natin. Una, ang magsisi sa lahat ng mga kasalanang nagawa. Pangalawa, i-renew o baguhin ang pamumuhay bilang Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananalig sa Kanya. Ito talaga yung hakbang-hakbang na proseso na dapat mong sundin kung gusto mong gumaling. At ang pinakamahalagang punto rito, ang 3 hakbang na iyon ay isinasalin sa Tagalog bilang the 3 Ps, pagsisisi, pagbabago at paniniwala. Madaling tandaan, di ba? Ang 3 konseptong ito
ang mandatory foundation ng buong doktrina niya. Ibig sabihin kahit anong gawin mo, hindi gagana ang kanyang libreng panggagamot kung hindi mo buong pusong ibibigay ang 3 pinaito bilang kapalit. Tapos, kung nagtataka kayo, bakit kaya napaka-aktibo ni Narciso Olalo online? Yung tipong laging nasa Facebook Live, may Zoom meetings, nag-YouTube, sumasali sa mga podcast? Well, may malinaw siyang paliwanag para dyan. Ayon doon sa mensaheng natanggap niya noong 2013, sinabihan daw siya ng Diyos ng ganito. Kailangan mong ulitin-ulitin ito para matuto sila. So yun pala yung nag-uudyog sa kanya na paulit-ulit na i-broadcast ang mga doktrina at babala niya sa halos lahat ng digital na plataforma ngayon. Ikatlong bahagi, ang daan pato 2046, artificial na mundo. Balik tayo sa mga nakakabahalang teknolohikal na krisis na inilalarawan niya. Let's map this out chronologically para mas madaling sundan. Ang simula ng timeline niya ay taong 2013 kung kailan una siyang nakatanggap ng mensahe. Tapos, tatalon tayo sa kanyang propesya para sa April 2026, ito yung binanggit nating peking bigas at mga robot kanina. At sa dulo, ang huling taon na nabanggit niya ay 2046, ito na raw ang peak o rurok ng artificial na pamumuhay at matinding paghihirap. Tingnan nga natin kung anong meron sa mga ito. Sa isang nirecord na mensahe niya, partikular siyang naglista ng mga pagkain na unti-unti na raw napapalitan sa panahon natin. Nandyan yung bigas na nagiging parang plastic kapag niluto, may peking itlog, artificial na cauliflower at repolyo, at mga seafood na parang goma kapag kinagat mo. Kumbaga ipinapakita nito yung matindi niyang paniniwala na ang mga kinakain natin ngayon, well, puro chemical na raw at hindi na galing sa kalikasan. At base pa rin sa kanyang source material, dun sa pangitain niya habang nasa tulay kasama si Jesus Christ, nakita at narinig daw niya na ang mga sintetikong bagay na ito ay nagmumula sa isang lugar na may Chinese words at ang malala, hindi raw ito kalayuan sa Pilipinas. Nire-report lang natin ito objectively ha, pero malinaw na ipinaparating ng detalyeng ito ang claim niya tungkol sa kung saan mismong ginagawa o minamanufacture ang mga mapanlinlang na pagkain na ito. At ito na talaga ang nagpapakita kung saan patungo ang lahat ng kanyang mga babala, ang taong 2046. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga teksto na ito raw yung taon kung kailan bababa na ng tuluyan ang halaga ng pera, kaya maghihirap ng husto ang mga tao. Ito yung literal na breaking point sa propesya niya. Isang panahon kung kailan ang pagiging artificial ng ating mundo mula sa hapagkain natin hanggang sa pang-araw-araw na buhay ay wawasak sa sangkatauhan sa pinakamalalang antas nito. Tunay na kakaibang halo ng relihiyon at teknolohikal na takot ang nakita natin ngayon. Pero alam nyo, kahit ano pa man ang maging take natin sa mga propesiya ni Narciso Olalo, iniiwan niya tayo ng isang napakagandang katanungan na talagang mapapaisip ka. Sa isang mundong unti-unti nang hinihimok at pinapagalaw ng artificial intelligence, paano nga ba natin paghihiwalayin ang natural sa artificial? At higit sa lahat, paano natin malalaman kung ano ang katotohanan laban sa isang ilusyon? Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuri natin ngayon. Patuloy tayong mag-aral at mag-usisa hanggang sa muli.